Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. Gusto ko lang pong magbigay ng reaction doon sa paulit-ulit na issue ng 20 pesos na bigas. At doon nga po sa Cebu Prayer Rally, ito na naman po ang inungkat ni Mayor Baste Duterte. Wala na bang ibang issue? Ito na lang, nakakasawa na yung 20 pesos na bigas na yan. Kasi dalawang side naman yan eh. Doon sa mga nakakaintindi at doon sa hindi. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shout-out lang po muna kay Andrew Hunya Mayor Igot. Kalapit bahay ko po yan dito at birthday niya po ngayon. Kaya gusto ko pong batiin si Andrew ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday, Andrew! Ang wish ko lang sa'yo, more health and especially happiness. Okay, tuloy na po tayo dun sa pinaggigit-gitan ni Mayor Baste Duterte na 20 pesos na bigas na ipinangako daw ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Sabi po sa balita sa Abante, 20 pesos per kilong bigas, scam ayon kay Baste. Tahasang sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na isang scam ang pangako ng gobyerno na ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas sa bansa. Ang 20 pesos per kilong bigas ay isa sa campaign promise ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2022 presidential elections. So yan po ay campaign promise daw. Although, conforme po yan sa nagsasalita. Sila pinagigiitan nila na pangako daw yan. Pero doon po sa mga nakakaalam, tulad namin, ang sinabi po ng ating Presidenteng Bongbong Marcos ay pangarap. Isa sa kanyang aspiration. Pero hindi, ang ginigiit nila, ipinangako daw ng Presidenteng Bongbong Marcos yung 20 pesos na bigas noong campaign period. At yan daw ay isang napakalaking scam, sabi ni Baste Duterte. Wala na bang ibang issue? Paulit-ulit itong 20 pesos na bigas na ito. Kasi kung kayo po ay in the know, kung kayo lang po ay nagbabasa-basa, malalaman nyo po na global yung problema sa bigas, hindi lang po sa Pilipinas. Sino bang presidente ang ayaw ibaba ang presyo ng bigas kung po pwede nga lang agad-agad? Hindi ba? Kung marami na ang umaaray dahil sa presyo ng bigas, hindi ba gagawa ng presidente yan? Kahit na po sino ang maging sitting president. Lalo na tayo, staple food natin ang bigas. Siyempre kikilos ka, gagawan mo ng paraan. Ang problema nga, global ang problema sa bigas. Sabi nga ni President Bongbong Marcos, global issue pagtaas ng presyo ng bigas. Hindi lamang sa Pilipinas nagkakaroon ng usapin sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ito ang pagdidiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing apektado ng usapin ang buong Asya. Nararanasan din niya sa buong mundo ang pagtaas ng presyo ng bigas at hindi lamang sa Pilipinas. Hindi natin maiwasan na makita. Talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titingnan po natin, kahit na yung mga nag-e-export na mga bansa ay tumataas din ang presyo nila. Halos katumbas lang ng pagtaas dito sa Pilipinas. Pagdidiin pa ni President Marcos. Sa kabila nito, tiniyak ni Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na sapat ang supply ng bigas at tumatag ang presyo nito sa bansa. Sabi ni President Bongbong, ginagawa natin lahat upang ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import. Mababawasan ang mga inputs at sana naman ay ma-stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. At tulad nga na sinabi ko, kung kayo ay nakakaintindi, maiintindihan nyo talaga na global po ang problema sa presyo ng bigas. Pero kung kayo ay pagpipilitan nyo at sarado yung mga utak ninyo at para kayo lang ay makapanira, ipagpipilitan nyo yung 20 pesos na ipinangako daw ng ating presidente. Sa tingin niyo kung walang ganitong problema sa global na pagtaas ng presyo ng bigas, hindi gagawin ni President Marcos yung pangarap niyang mapababa ang presyo ng bigas? So itong si Mayor Baste, ibahin mo naman na yung issue mo. Nakakasawa na po yung issue ng 20 pesos na bigas. Lumalabas lang na yung mga taong ipinipilit na pangako yung 20 pesos na bigas na yan, ay wala naman pala talagang alam. Hindi man lang nila subukan magsaliksik o mag-search man lang
sa internet para malaman ninyo kung totoo o hindi na may problema sa bigas sa buong mundo. Para naman medyo madagdagan yung inyong kaalaman. Pero teka muna, yan bang problema sa bigas ngayon lang sa panahon ni President Bongbong Marcos? Nung bang panahon ni former President Rodrigo Duterte, wala po ba tayong naging problema sa bigas? Alam niyo po, after nang lumabas na pagtawag ni Baste na scam daw ni Bongbong Marcos yan 20 pesos na bigas, meron pong lumabas na issue. Luma na po ito, pero napapanahon po. Na nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, siya ay nagsalita din na gusto niyang ibaba ang presyo ng bigas sa 7 pesos per kilo. Aba, mas mahirap yatang abutin yun. 7 pesos per kilo? So, todo tanggol naman ang mga DDS. At sinasabi nila, ang sabi daw ni then President Rodrigo Duterte ay mabawasan ng 7 pesos kada kilo ng bigas. Pero doon naman sa mga alam na sinabi nga ito ni President Duterte, talagang sinabi daw niya na pabababain niya ng 7 pesos ang kilo ng bigas. So nakita nyo na, dito sa 20 pesos na bigas na sinasabi ni President Bongbong Marcos na kanyang aspiration or pangarap, ipagpipilitan ng mga sarado ang isip na yan daw ay ipinangako. Although mas marami naman po ang nakakaalam na ito ay pangarap, aspiration. Ngayon, diyan sa issue na lumabas na 7 pesos ang target ni former President Rodrigo Duterte sa bigas. Ang ibig daw sabihin ni former President ay pabababain or mabawasan ng 7 pesos kada kilo ng bigas. Pero dun sa mga nakabasa naman or nakarinig sa sinabi ni then President Duterte, ang sinabi ni former President ay 7 pesos per kilo. Hindi ko alam na meron palang ganyan statement si Rodrigo Duterte. So syempre naghanap-hanap tayo. Dahil sabi sa inyo malawak po ang internet. Mag-research kayo para hindi naman nasasabing kayo ay fake news. At para hindi rin masabi na basta-basta na lang kayo naniniwala sa mga balitang gawa-gawa lamang. So ito po nabasa ko. Ito po ay galing sa Filipino Star ngayon, dated November 13, 2019. So sino po ba ang presidente nun? Si Rodrigo Duterte. Basahin ko po. Editorial, mahal pa rin ang bigas. Minsan, sinabi ni President Duterte na gusto niyang maibalik ang presyong 7 pesos bawat kilo ng bigas. Gusto niya huwag mahirapan ang mga tao sa pagbili ng mahal na bigas. Kaya nga pinagmadali niya ang mga mambabatas na maipasa ang Rice Tarification Law na aprubahan naman ng batas at gumulong na noong nakaraang Marso. Yan po ay taong 2019. Sa pagkaka-aproba ng batas, naging maluwag na ang importasyon ng bigas. Kahit sino pwedeng mag-import basta susunod lang sa batas. Kaya ang nangyari, sobrang dami ng bigas na dumarating sa bansa. Nag-uumapaw ang bigas sa pamilihan. Ayon sa report, malapit nang maging number 1 sa pag-import ng bigas ang Pilipinas. Malapit na umanong malampasan ang China sa pag-import ng bigas. Umano'y nagpapantay na ang Pilipinas at China sa 3.1 milyong tonelada ng bigas na inimport noong nakaraang Oktubre at maaaring malampasan ng Pilipinas ang China bago raw matapos ang 2019. Ang nakapagtataka lang sa nangyayaring ito, sa kabila na dagsana ang imported na bigas, ang sinasabing pagbaba ng presyo nito gaya ng sinabi ng presidente na 7 pesos bawat kilo ay tila isang bangungot lang. Paano'y naglalaro pa sa 37 at 40 pesos ang kilo ng bigas. Mayroon pang 50 pesos ang kilo. Nasaan ang sinasabing kapag naging maluwag na ang pag-import ng bigas ay bababa na ang presyo? Nagkamali ba sa liberalisasyon ng pag-i-import ng bigas? Isa pang nakakapagtaka ay ang biglang pagbagsak ng bawat kilo ng palay na ibinibenta ng mga lokal na magsasaka. Kung dati ay naibebenta nila ng 14 bawat kilo,
May nagsasabing na ibebenta lang ngayon ng 8 hanggang 9 pesos. Bakit nagkaganito? Pag-aralan sana kung bakit hindi bumababa ang bigas at bakit mura ang palay ng mga magsasaka. Kawawa naman ang mga kakarampot ang sweldo na paisa-isang kilo lang kung bumili ng bigas. So ayon dito sa balita, sinabi rin ni former President na ibababa ang presyo ng bigas sa 7 pesos per kilo. Kaya nga nilagdaan yung rice tarification law. Pero bakit daw, kahit na napirmahan na yon, hindi naman bumaba ng 7 pesos ang kilo ng bigas. Bagkus ito ay 35 to 40 to 50 pesos per kilo. Yan po ay taong 2019. Hindi kaya dapat nagtanong muna si Mayor Baste sa tatay niya na kung nung panahon ba na presidente pa si Rodrigo Duterte ay hindi tayo nagkaroon ng problema sa presyo ng bigas. Ito nga ang aspiration ni President Bongbong Marcos, mapababa ng 20 pesos. Nung panahon pala ni Digong, sinasabi niya, pabababain ng 7 pesos per kilo ang bigas. Nagawa ba? Nangyari ba? Hindi po. So bago kayo magnangak-ngak at magnangaw-ngaw tungkol sa 20 pesos na bigas, tingnan nyo muna nung panahon ni former President Duterte kung siya ba ay may ipinangako o may pangarap na ibaba ang presyo ng bigas sa halagang 7 pesos per kilo. So ibig sabihin, scam din pala si former President. So bago tawagin ni Baste na scam itong 20 pesos ni President Bongbong Marcos, tanungin niya muna yung tatay niya. Hindi ba nang scam din si President Duterte nung sinabi niyang pabababain ng 7 pesos ang kilo ng bigas nung panahon niya? At kung scam din lang ang pag-uusapan, dahil ang sinabi ni Baste, kapag ikaw daw ay umakyat ng stage or humarap sa taong bayan, ang bawat sasabihin mo ay tatandaan ng taong bayan. Meron po akong nakitang isang video clip. Ito yata ay kuha ng mga debate. Hindi po ba nagkakaroon ng mga presidential debates? Ito naman pong video na to ay nung nakasalang at tinatanong si presidential aspirant Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ito. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sos, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, yung I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Ano really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. So, napanood po natin, narinig natin, ano ang pinagyayabang ni Rodrigo Duterte. Yung daw rice cartel ay bubuwagin niya in 3 days. At hindi lang yan, from 3 to 6 months, makikita daw natin na aayos na ang buong Pilipinas. Ano pa sabi niya? I will stake my honor, my name, my life, or kung ano man. O ano nangyari? Nagkatotoo ba? Hindi ba ganyan din ang sinabi niya sa droga? In 3 to 6 months daw, mawawala yung problema sa droga. Dito nga sa interview na to, ang sinabi niya, in 3 to 6 months, aayos ang Pilipinas. Nagawa ba niya? Hindi. So, sino? Scammer. So, bago kayo magsalita na nang scam si President Bongbong Marcos diyan sa 20 pesos na bigas na yon, tingnan nyo muna nung panahon ni then President Rodrigo Duterte. Lahat ba ng pinangako niya ay natupad niya? Ito, galing mismo sa salita niya. I will stake my whatever. Basta tutuparin niya yung 3 to 6 months. Natapos yung 6 na taon niya. Natupad ba niya yung ipinagyabang niyang 3 to 6 months? Magiging maayos ang Pilipinas? Ano ngayon ang tawag niyo doon? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Josti Agnina, peace.